GMRC 4, Quarter 4, Week 8. Para sa nilalaman, mapagkumbaba, humility. Sa simula ng aralin, napag-usapan natin si Rowena Panique, isang napakalinaw na tanda ng katapatan na nakita sa kanya ay ang pagsauli ng bagay o hindi pag-angkin ng bagay na hindi kanya. Napag-aralan din natin na ang birtud ng katapatan ay ikabubuti ng individual, pamilya at bayan. Nagbubunga ito ng mamamayan na makatao, makabayan at makakalikasan. Dahil tapat sa sarili at malinaw ang pananaw ng taong matapat, tumatayo siya sa katotohanan, umaayaw siya sa kasinungalingan, kaya ang pag-iisip at pananaw sa sarili man sa ibang tao at sa mga nangyayari ay makatotohanan. Hindi siya madaling malinlang. Halimbawa, ang masama ay masama. Ang masama ay hindi pwede na maging tama. Ang paniniwala, salita at gawa ng matapat na individual ay magkatugma. May alam ba kayong ibang wika maliban sa Filipino? Ano ang katapatan sa wikang ito? Ano ito sa wikang Ingles? Ano ang katapatan sa mga wikang Filipino na alam ninyo? Sa Ilocano, ito ay nalintig. Aming wika, patlang. Katapatan sa aming wika ay patlang. Isulat sa kahon ang bilang na nagpapakita ng katapatan. Una, nakakita si Miguel ng isang bag sa parke na may lamang pera at mahalagang dokumento. Sa halip na itago ito, hinanap niya ang may-ari at ibinalik ang bag ng buo. Hindi sinasadyang natapunan ni Carla ang inumin ng kanyang kaklase. Sa halip na itago ito, agad siyang humingi ng paumanhin at tinulungan ang kaklase na linisan ang natapunan. Nangako si Juan sa kanyang ina na babalik siya ng maaga mula sa paglalaro upang tumulong sa gawaing bahay, kahit nag-e-enjoy siya sa laro upang tuparin ang kanyang pangako. Habang naglalakad, nakakita si Mark ng isang wallet na may pera. Sa halip na isaoli ito, itinago niya ang wallet at ginamit ang pera para sa kanyang sarili. Hindi nag-aral si Ana para sa pagsusulit at nang bumagsak siya, sinisi niya ang kanyang kapatid na umano'y nawala ang kanyang mga gamit sa pag-aaral kahit hindi naman ito totoo. Ating talakayin ang katapatan sa pamayanan at mga tanda nito. Mas lalo pang mauunawaan natin ang kahulugan ng katapatan batay sa mga salitang kasing kahulugan nito sa iba't ibang wikang Filipino. Sa Ilonggo o Hiligaynon, ang katapatan ay pagkamatinuoron. Galing ito sa salitang tinuod na ibig sabihin ay totoo. Ang salitang pagkamatinud anon naman ang Cebuano ng salitang matapat. Makikita natin sa mga salitang ito na ang katapatan ay nauugnay sa katotohanan. Ang katapatan ay ugnay sa mga bagay na totoo o tunay. Ito ang kalagayan ng pagiging wasto, hindi mapagkunwari at hindi nagpapanggap. Sa konteksto ng kaalaman, ang katotohanan ay pinatutunayan ng mga datos, impormasyon o realidad na hindi binabago batay sa personal na opinyon o paniniwala. Ito rin ay may kinalaman sa pagtukoy sa realidad ng tama, pagpapakita ng integridad sa komunikasyon at pagiging tapat sa sarili at sa iba. Makatotohanan at malinaw ang tinutukoy ng taong tapat. Sinasabi niya ang totoo at walang layuning manloko. Makikita ang katapatan sa gawa at buhay. Dahil nagsusumikap na maging tapat,
napapahusay ang sarili mismong buhay dahil ito ay nakabatay sa tunay na kalagayan ng mga bagay-bagay. Ang pagpapahalaga sa katapatan ay nagtutulak sa isang taong mamuhay sa katotohanan ng walang pandaraya o panlilinlang. Makikita ang katapatan sa salita sa pagpapahayag ng tunay na saloobin at opinyon. May makatotohanang pagkilala sa sarili ang matapat na tao. Hindi siya marunong magmalinis, marunong siyang magpakumbaba. Ang batang matapat ay magalang at maunawain sa iba. Isinasaalang-alang niya ang tamang pag-uugali at iniuugnay niya ang kanyang pag-uugali sa tama. Kaya nadadala sa pagkamatapat ang lahat ng mabubuting pag-uugali. Marunong makisama pero marunong din tumayo sa tama at tumanggi sa hikayat na sa tingin niya ay mali. Pinakikinggan ang kanyang budhi o konsensya kaya napapanatili itong malakas at dalisay. Dahil dito, maaasahan ang salita at gawa ng taong matapat. Mga tanda ng katapatan chart. Magpapangkat-pangkat ang klase. Bawat pangkat ay gagawa ng chart na naglalarawan ng mga tanda ng katapatan sa iba't ibang aspekto ng buhay, pansarili, pamilya, pamayanan at panlipunan, gamit ang mga larawan na dala nyo. Magkakaroon kayo ng maikling presentasyon sa inyong mga tanda ng katapatan chart. Mga gamit na kailangan, lumang kalendaryo, malaki, mga larawan na nagpapakita ng mga tanda ng katapatan, gunting, pasta, Crayola. Pwedeng ang mga recycled na pangpalamuti. Pagsasabuhay ng katapatan sa pamayanan. Ang katapatan ay isang mahalagang halaga na dapat isabuhay ng bawat miyembro ng pamayanan. Ito ay nangangahulugan ng pagiging totoo, tapat at may integridad sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi at ipinapakita sa iba. Pagiging matapat sa salita at gawa. Ang isang taong tapat ay hindi nagsisinungaling at hindi gumagawa ng panlilinlang sa kapwa. Sa isang komunidad, mahalaga ang pagsasabi ng totoo upang mapanatili ang tiwala at pagkakaisa. Pag-iwas sa pandaraya at katiwalian. Ang pagsasabuhay ng katapatan ay nangangahulugan din ng pagiging matuwid sa lahat ng transaksyon, tulad ng hindi pagnanakaw, hindi panunuhol, at hindi pandaraya sa trabaho o negosyo. Pagtupad sa mga pangako at responsibilidad. Ang isang taong matapat ay tinutupad ang kanyang mga pangako at hindi lumalabag sa tiwalang ibinigay sa kanya, maging ito ay sa pamilya, paaralan o pamahalaan. Pagpapakita ng integridad sa pakikitungo sa kapwa. Hindi nanloloko, hindi gumagamit ng peking dokumento at hindi nagpapanggap upang makalamang sa iba. Paggalang sa batas at patakaran ng pamayanan. Ang isang tapat na mamamayan ay sumusunod sa mga alituntunin ng kanyang komunidad, gaya ng pagbabayad ng tamang buwis, pagsunod sa batas trapiko, at hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan. Narito ang epekto ng katapatan sa pamayanan. Nagpapalakas ng tiwala sa pagitan ng mga mamamayan. Epekto ng katapatan sa pamayanan. Nagpapaunlad ng ekonomiya dahil walang korupsyon, nagpapalalim ng ugnayan at nagtataguyod ng tunay na pagkakaisa. Kaugnay na paksa bilang 4, pagsasabuhay ng katapatan sa pamayanan. Basahin at isulat ang mga gawain at paglalarawan na nagpapakita ng katapatan sa maikling salaysay. Ang aming pamayanan. Maliit ngunit matahimik ang aking pamayanan. Makikita ang katapatan ng mga mamamayan sa mabuting ugnayan ng mga tao dito. Tapat ang pagkikitungo sa isa't isa. Sa bayang ito, halos walang mandaraya o mapagsasamantala sa kahinaan ng iba. May honesty store kami dito na bukas para sa lahat.
Kahit walang nakabantay, walang nandadaya. Kaya nagpapatuloy ito mga ilang taon na. Kahit maliit lang at hindi marangya, tahimik ang buhay sa pamayanan. Bawat isa ay nangangalaga sa kapakanan ng pamayanan. Kaya kung may nakikita silang hindi tama, ito ay pinararating sa kinauukulan. Pinanatili ng mga mamamayan ang katarungan. Kaya kapag may krimen, ang mga nakakakita ay nagiging saksi sa korte, hindi nagpapabaya. Ang mga lider naman ay gumaganap ng tapat sa kanilang tungkulin. Masinop sila sa paggamit ng pera ng bayan. Pinangangalagaan rin ng mga mamamayan ang kanilang kapaligiran. Alam nila na may kaugnayan ito sa kalusugan at buhay ng mga mamamayan. Kaya malinis at may kaayusan ang pamayanang ito. Walang nagtatapon ng basura kahit saan lang. Malinis ang kanilang ilog. Pwedeng paglanguyan ito. May pagkakapantay-pantay sa pamayanan namin. Kaya walang gyera at manggilan-ngilan lang ang krimen. Halos wala akong makitang pulubi dahil ang mga pamilya ay nag-aaruga ng kanilang kamag-anak. Hindi nila maatim na pabayaan ang kanilang mahal sa buhay. Ito ang pamayanan ko. Mahal ko ang bayan ko. Panata ng katapatan. Gumawa ng panata ng katapatan. Bawat pangkat alinsunod sa panata ng Boy Scout or Girl Scout, kasama ang Girl Scout o Boy Scout law, batay sa aralin ukol sa katapatan. Palitan ng mga pangkat ang ilang salita sa panata ng Boy Scout o Girl Scout, alinsunod sa mga tanda ng katapatan. Sa kanilang chart, ito ay babasahin sa klase ng bawat pangkat. Katapatan sa pamayanan, class activity. Magpupulong ang buong klase. Maaari mo itong pangunahan bilang pangulo ng klase o kaya naman ay ng mga voluntaryong mag-aaral sa gabay ng guro. Ikaw at ang iyong mga kamag-aral ang magpapasya kung paano ninyo ipapakita sa inyong mga kasamahan sa paaralan ang kahalagahan ng katapatan. Maaari kayong magtanong ng mga mungkahi at pag-usapan ito. Pagpipilian ng buong klase ang gagawin ninyo. Maaari rin kayong humingi ng mungkahi mula sa inyong guro. Maaari rin itong iugnay sa mga kailangang gawin sa paaralan, tulad ng mga nalalapit na pagsusulit o pagsara ng klase. Mga bahagi ng plano ng class activity. Layunin, siguruhing malinaw ang layunin. Pangalan ng activity, kagamitan, lista ng mga kinakailangang gamit at iba pa. Panahon at lugar, petsa, oras ng simula at pagtapos at saan ito gaganapin. Gabay, paano gagawin ng activity? Halimbawa, lahat ay makikilahok sa isang pag-aaral ukol sa katapatan, kagaya ng sa Yahoo Poll. Ang resulta ay ibabahagi rin sa pamamagitan ng mga paskil sa mga bulletin boards. Narito ang gabay sa pagmarka ng individual na pagkikilahok. Para sa kategorya, pagkikilahok, pagpapatupad, pagkatuto. Gabay sa pagsusuri at pagmarka ng sariling pagkikilahok sa aktibidad ng klase ukol sa katapatan. Pagsusuri, tsekan ang angkop sa iyo. Maging objektibo para makita mo kung saan ka kailangan ng pag-unlad at pagpapabuti. Partisipasyon, ako ay aktibo at buong pusong nakikilahok sa mga diskusyon at gawain ng klase. Ako ay kadalasang nakikilahok, ngunit may mga pagkakataon na medyo hindi gaanong aktibo. Hindi ako gaanong aktibo sa mga gawain at diskusyon ng klase. Katapatan, ako ay nagpapakita ng tapat na pagganap ng mga gawain at sinusunod ang mga alituntunin ng aktibidad. Minsan kong nasusunod ang mga alituntunin, ngunit may mga pagkakataon na hindi ko ito nasusunod. Hindi ko laging nasusunod ang mga alituntunin at may mga pagkakataon na hindi ako tapat sa gawain. Pagtanggap ng feedback. Ako ay bukas sa pagtanggap ng puna
mula sa guro at mga kapwa mag-aaral. Hindi ako gaanong bukas sa mga puna at minsan ay nagiging defensive. Hindi ako komportable sa pagtanggap ng feedback at madalas akong nagtatanggol sa sarili. Ang natutuhan ko ukol sa katapatan ugnay sa sarili ko sa class activity at sa pagsusuring ito ay patlang. Para sa pabaong pagkatuto, hahatiin ng klase sa mga pangkat-pangkat at gagawa ang bawat pangkat ng slogan ukol sa katapatan. Ipapaskil ang mga ito sa silid-aralan bilang paalala sa mga kukuhan ng pagsusulit. Ang aming slogan ng katapatan. Para sa pagninilay sa pagkatuto, magtatala ng 5 kanais-nais na salita o gawa sa kaliwa na nagpapakita ng katapatan at ang kasalungat na salita o gawa nito sa kanan. Mga kanais-nais na salita at gawa na nagpapakita ng katapatan. Halimbawa, totoong mabait. Kasalungat at di kanais-nais na gawa ukol sa katapatan. Pakitang tao lang ang kabaitan. Magbigay ng 5. Para sa pagtataya, punan ng tamang patinig ang mga patlang. Ang batang matapat. Ang batang patlang ay maaasahan. Siya'y nagsasabi ng patlang. Hindi patlang, hindi patlang. Ang batang matapat, patlang. Halina't tumulong, patlang ay isulong. Sa patlang at patlang, maging tapat na patlang, lingkod ng patlang. Tagapagtanggol ng patlang, batang patlang dapat patlang. Narito ang mga tamang sagot. Matapat, katotohanan, mapagkunwari, nagmamayabang, pinangangaralan, katapatan, salita, gawa, katiwala, pamayanan, kalikasan, Pilipino, makabayan. Magsalaysay ng 3 gawain sa paglalapat ng mga natutuhan sa mga aralin natin. Mga gawaing isa sa buhay mo ngayong bakasyon. Mga gawain ko sa bakasyon sa paglalapat ng natutuhan ko ukol sa katapatan. Magbigay ng 3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano na ipapakita ng isang tao ang katapatan sa kanyang pamayanan sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa? Bakit mahalaga ang pagiging matapat sa pagkikitungo sa kapwa at paano ito nakakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa isang pamayanan? Ano ang maaaring maging epekto ng kawalan ng katapatan sa isang pamayanan? Magbigay ng isang sitwasyon kung saan maaaring masira ang tiwala ng mga tao dahil sa hindi katapatan. Ano ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin upang mahikayat ang mas maraming tao sa pamayanan na isabuhay ang katapatan sa kanilang pang-araw-araw na gawain?